Adunay usa ka tao nga grabe gid niya ka ugihan nga tao. Nga diin buot siyang musulod sa usa ka pultahan. Pero ang mao nga pultahan adunay susi. O kini nga susi na sagol kini sa hilabihan kadaghang susi. Kumbaga nagrambol, siguro isa ka sako nga susi, no? Isa ka sako nga puno og susi nga diin isa atong susia maoy susi atong balaya para maabli niya. So sige siya pangita tungod kay kugihan lagi siya. Ala ning kamot gyud siya og pangita og susi nga sakto sa mao nga durnab atong balaya. Pero niabot gyud ang oras o ang takna nga nipahulay siya kay gikapoy siya. Og naglagot siya kay nganong wala gid niya makita ang susi ngayang gipangita nga maoy makaabli sa maong nga door na gusto niya ablihan. Now, the same po diha ang ato ang mga pag-ampo sa Ginoo. Adunalay susi nga gikinahanglan aron ikaw dunggon sa imong mga pag-ampo. Pero ang kalibutan nagtanyag kanimo og lain-lain na susi na binimo og maun nato siya ang gikinahanglan para ikaw dunggon sa Ginoo sa imong mga pag-ampo. Last 2 Sundays ago, atong gisgutan ang kining ginatawag kung mag-ampo ka sa Ginoo, kinahanglan anaa ka sa sakto nga motibo. Anyway, ang ato ding mensahe how to receive answered prayer. Kung imuha ng sabton sama sa gingon last 2 Sundays ago na kini siya gihatag na sa imo pero wala pa lang naabot sa imo. But pasabot gitubag na ka sa Ginoo. Kaya lang wala lang nimo nadawat. Tungod kay wala man nimo na hikaplagan ang tinuod nga susi sa pag-angkon sa mao nga gihatag sa Ginoo sa imo. Ngano ningon man ta nga gihatag na sa Ginoo? Tungod kay ang Ginoo dili man kabalo mo pakyas, di ba? So once nga nagpray ka sa Ginoo, sigurado nga ihatag na sa Ginoo sa imo. Kaya lang ang problema dili ang Ginoo, kundi ikaw. Kay ang susi sa pag-receive sa blessing wala man nimo mahikaplagan o wala man nimo mahibaluan. Now, atong gisgutan kinahanglan aron maangkon nimo aron tubagon ka sa Ginoo, ikahatag sa Ginoo sa imo ang imong gipangayo kinahanglan sakto ang imong motibo. Ikaduha kinahanglan adunay pagtuo. Ikatulo kinahanglan putli o limpyo ang imong kasing-kasing. Now, ang upat nga atong isgutan gitawag kini og with humility and meekness. Unsa man ning humility and meekness? Kinahanglan nga kung mag-ampo ta sa Ginoo, kabalo ta magpaubos sa atong kaugalingon nga adunay kalumo. Ha? Sulay ragod o sa mga ginikanan diri. Kung ang imong anak unsa ang imong basihan sa imong anak o si kinsa man nga mangayo sa imuha aron ikaw gyud mosugot og muhatag sa gipangayo niya sa imo. Unsa imong basihan? Ha? Buutan? Unsa pa gyud? O kanang magpaluoy-luoy. Tama, kanang magpaluoy-luoy ka, kinahanglan magpaubos ka. Kay nangayo man ka. Dili pwede nga moingon ka sa imong mama o sa imong papa nga, "Pa, tagay og cellphone be." Di kay ka mga tagani di ka na kumiskwela. Diba? Basig moabot unya ba? Ngay nanaon ka sa imong anak nga nag-college na siya unya. Mingon siya nga, "Pa, ma, palitan na gud kog laptop ninyo ba? Pa, kay gamiton ako sa eskwelahan." Di gani ko nyo palitan di na jud ko eskwela. Malipay kay na ang pinangayuan niya. Ha? Nya huraton pa ka nga di na sa eskwela kung di nimo sa tagaan. Kung di ka kapugong sa imong kaugalingon, basig dapatan pa yun siguro nimo. Kay tungod kay wa ka nakauyon sa iyahang pamaagi sa pagpangayo. The same po na diya sa Ginoo. Nga kinahanglan magpaubos ka. Dili pwede nga mangayo ka sa Ginoo nga Lord, kanang tagay ragud ko og balay Ginoo. Di gali ko nimo tagaan og kaugalingong balay, di na ko mosimba Lord. Di na ko mga lagad nimo kay di mo ko nimo tagaan. Na, patay. Di jud ka tagaan sa Ginoo kay nagpasabot na siya. Nga di ka iyahang katawhan. Wala ka na hisakop sa iyahang piniling katawhan kay ikaw mura ka mag-spoiled na anak, no? Mura ka kining buluyagon nga sakop sa imong pamilya. Sabagay kita, bisag black sheep sa atong pamilya, ilhul man nato. Pero diha sa Ginoo, kung black sheep gani ka,
Kung buluyagon gani ka, marag questionable kung anak bilog ka sa Ginoo kay di man black sheep ang Ginoo, di man buluyagon ang Ginoo, no? Kung buluyagon ng imong anak, basit na giliwatan. Liwat sa papa baka o liwat sa inahan. Pero kung sa Ginoo, murag makaingon ta matay, di man buluyagon ang Ginoo. Now, kinahanglan diha sa pag-ampo sa Ginoo, kinahanglan kabalo ka magpaubos sa imong kaugalingon nga adunay kalumo. Magpaubos kung kano sa ihatag sa Ginoo sa imo ha. Kay kung mag-ampo ka sa Ginoo tungod kay di ka man kapaabot, magbagulbol ka ug muhunong ka na sa pag-ampo. Isa sa mga hinungdan nga dili ka kapaubos kinabitang muhunong ka sa pag-ampo. Nagpray ka karon, nagpray ka niya sunod semana, magpray ka sunod bulan, pero 3 to 4 or 5 times ka nangayo sa Ginoo and then wala ka gitubag, then nihunong ka sa pag-ampo, usa ka senyales nga dili ka mapailubon. Usa ka senyales nga dili ka kapaabot. O kay wa ka man kapaabot, dili gid nimo na maangkon ang imong gipangayo sa Ginoo. Now ingon ang James chapter 4 verse 8. Ingon niya, "Come near to God and He will come near to you." Duol sa Ginoo, ug siya mo duol usab kanimo. So kinahanglan sa pagduol sa Ginoo, adunay pagpaubos. Dili pwede na mangayo ka pero di ka kabalo mo duol. Kala bitang mag-pray ka sa Ginoo, Lord, tagayan gud ko og sakyanan Ginoo, pero wa ka mo simba, wa gani ka nangalagad sa Ginoo, di gani ka mas mahinumdom kung asa simbahan ka moadto. Wala ka katuod og simbahan, pero kusog kay ka mangayo sa Ginoo. Nangayo ka og kwarta, nangayo ka og balay, nangayo ka og sakyanan, o nangayo ka sa Ginoo nga nga moasinso ang imong kinabuhi, pero wala ka katuod og simbahan. Wala ka nangalagad sa Ginoo, di gani ka kabalo mo pasalamat sa Ginoo pero kusog ka mangayo. Ingon ang pulong sa Ginoo, "Come near to me." Paduol ka nako. Ug ako mo paduol usab diha kanimo. So gihagit ka sa Ginoo igsuon na kung mag-pray ka sa iya, kinahanglan mo paduol ka sa iya. Ug di lang ka mo duol panahon nga ikaw adunay gikinahanglan. Ha? Kay bisan kinsa sa tuwa way ganahan sa tao nga moduol lang o musangpit sa imuha kung adunay panginahanglan. For example, pag wala sa kwarta, muduol sa imo. Pero pag naa sa kwarta, di na nimo makitaan. Di ba, ganahan ka? Di simple na sa Ginoo. Mo na ang Ginoo, klaro kaayo nga naghakit ka nato, na kinahanglan makakatuon kita nga muduol kaniya, mga lagad kaniya. Mag-worship nga na kaniya. Ug ingon pa gid siya, "Clean up your lives, you sinners." Mao ni pagpaubos. Ano naman? Lisod kaayo dunggon ang tao nga wala gani siya gapaubos sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Ug isa sa pagpaubos sa iyang kaugalingon at ubangan sa Ginoo ang pagpangayo ug pasaylo diha sa Ginoo. Kaya ang atong sala mao ni siya hinungdan nga dili ka dunggon sa Ginoo. Kay hinumdum mo atong duha ka tawo nga nag-ampo sa templo. Ang isa Parisiyo ug ang isa tax collector, ang isa garbuso, ang isa mapaubsanon. Ang Parisiyo nga nag-ila nga usa ka tawo nga relihiyoso. Ha? Timan-an nato. Ang Parisiyo usa ka relihiyoso nga tao. Pero sa diha nga niadto siya sa templo, nag-ampo siya sa Ginoo, imbes nga maghinulsol ug magpaubos siya sa kaugalingon, ang kunon nga siya nakasala batok sa Ginoo, nahimo siyang garbuso. Gipanghambog niya ang iyang pagkamaayong tao, gipanghambog niya ang iyang pagkamanggihatagon, gipanghambog niya ang pagkamatinabangon. Ug adunay tao nga giila sa Biblia nga hilabihan kadautan kining tax collector. Nga kung imong tun-an ang Bible, pag tax collector ka, usa ka katao nga dautan. Ha? Miadto sa templo. Pagsulod niya sa templo, dito siya sa corner sa simbahan, sa templo. Murag niadto siya sa corner, murag inana. Niadto siya sa corner, tapos gipukpuk niya yung dughan. Wala siya muhangad dito sa langit. Nagduko siya o nagsubo, naghilak, gipukpuk niya yung dughan ug mingon siya, "Ginoo, ako usa ka makasasala." Motoy usa ka timaan nga siya nagpaubos siyang kaugalingon ug naghinulsol sa iyang sala ug sa diha nga mingon si Jesus Christ, "Nasayod ba kamo kinsa ang gikahimutan sa Ginoo?" Dili tong Parisiyo, kundi kadtong tax collector. Oh. So dili pwede nga moduol ka sa Ginoo nga walay pag hinulsol sa sala, walay pagsugit sa sala, diretso ka lang pangayo sa Ginoo. Manang ingon si James, "Clean up your lives, sinners." Putlia ang imong kaugalingon, makasasala.
Purify your hearts. Kinahanglan putli ang imong kasing-kasing, you people who can't make up your mind. Kinahanglan magputli ta sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa diha nga muduol ta sa Ginoo. Nahibalo ko nga naamoy ginapray sa Ginoo. Nahibalo ko nga naamoy ginapray sa Ginoo. Isa ni siya sa gusto nga mahitabo sa Ginoo nga imong buhaton aron iyang tubagon ang imong mga pag-ampon. Sa ako lang gikaingon, ang Ginoo dili mo pakyas. Kay bisan si Hana nga dugay nang nagpray sa Ginoo, makabaton siya anak. Niabot yun ang panahon nagitubag siya sa Ginoo. Bisan si Abraham nga tigulang na og ang iyang asawa tigulang na. Pero ang imposible alang kanila nahimong posible sa Ginoo. Tungod sa pagpaubos ni Abraham diya sa Ginoo. Nabisan og wala siya anak, nangalagad siya sa Ginoo. Di ba? Wala pa si Isaac, o wala pa po si katong isa niya kay step brother niya na magulang. Wala pa to sila. Siya matinud-anon sa Ginoo. Siya faithful sa Ginoo. Mapaubsanon. Hinungdan nga gidungog siya sa Ginoo. So kung muduol kita sa Ginoo, magpakitabang ta sa Ginoo, igsoon pagpaubos sa imong kaugalingon o pagmalumo. Ang kanabang kung sa atua pa na siya pagpaluoy-luoy. Pero dili atik-atik nga luoy-luoy. Ang kanang murag imong anak ba nga paluoy-luoy pero bugoy good, buluyagon good, pero paluoy-luoy. Pero kita na mga ginikanan, isag bugoy ang anak, basta magpaluoy-luoy, maluoy ba kita? Anak pa ng Ginoo, paluoy-luoy ka, pero pagsusigid sa imong kasing-kasing. Ikatuha, with passion and eagerness. Kung maingon ta with passion and eagerness, sa may pasabot ani, kinahanglan nga adunay kadasig o kahinam na kung muhunong ka sa imuhang gipangayo sa Ginoo, meaning wala ka gyoy dili ka interesado. Di ba? Pag muhunong ka sa imuhang gipray sa Ginoo, dili ka interesado sa imong gipray. Antay nag-ampo ka karon, Lord, kanang makatrabaho unta ko. Unya kanang trabaho unta nga kanang dako sweldo. Bahalag dili manager basta supervisor, bitaw. Bahalag ubos lang basta ma-regular lang. Ana ba? Perminti Lord na itrabaho. Nya kanang available og Sunday, makaalagad ko sa imo ha. Kana bitaw nga prayer inana nya. Consistent jud ka. Sige kag pray. Ihatag na sa Ginoo. Ano man? Pag muhunong gani ka, pasabot ana. Dili ka kanang interesado na tubagon sa Ginoo ang imong gipray. Sa diha nga namin yo ni Carla, nagpray mi sa Ginoo na magkaanak mi. After 2 months, nagpositibo mo na Samuel. Mo na among first prayer. Sa ikaduha namong prayer is makabaton may kaugalingong balay. Imposible man tayo. No? Kay bisan tuod teacher siya, pero purlo na lay kulang niya that time. No? Kay nauna naman niya og loan para sa iyang pamilya. Yang papa, manang sakyanan, palitan niya sakyanan. Niya ang mga extension sa balay nila dito nga gihimo niyang palasyo. Ibutangan lagamay extension niya palit og laptop sa iyang manghod, laptop pud niya. Mana yang loan niya, automatic pagsulod niya sa DepEd niya, 11,000 dayon ang deduction sa sweldo. Niya that time, murag 19 or 20,000 ang bulan balang sa teacher. Anya minus pa ang 3,000 ana sa iyang GSIS ana that time. Pila na lang iyahang kuan. Makuha taga bulan ang iyang monthly that time abot talag 9,000 or 7,000, 6,000 inana. 6,000 pag minyo namo. 7,000 ana. Plus ang ako church diriya og ang foundation. Ang foundation 3,000 raman ang bulan ra pud nako ang love gift sa foundation. Nya wala ko laing trabaho, wala trabaho. Nag-rent me og 3,000 ang bulan sa may Katalunan Grande. Ganhi mi diriya og Sunday og prayer meeting. Nya buntis sa that time. Pero still ka pray mi sa Ginoo na tagaan mi og balay. Although imposible, tungod kay 7,000 plus ako igor sa pagkaon, nanganak pa gyud, gatas pa. Wala nga naka-decide ming after pila ka bulan na mag-apply sa diri magngita sa swapping and then nakakita sa swapping sa 62 Babaw and then nag-rent mi diri
sa Bugak 3,000. And then nag-transfer mi diri sa may Kalbo. Oh. 2 years po mi kapuyo dia sa Kalbo, 3,000 na gyapon. Nagbalik mi dito sa Amparo Village, 4,000 among monthly. No? Kilisod man kaayo nga kanang mga bata niya dili na ba kinahanglan og kwan although mahal pero gi-sustain mi sa Ginoo. I-provide tanan pero still ga-pray mi sa Ginoo from 2018. Ga-pray na mi sa Ginoo. Na makabaton mi og kaugalingong balay. Antod nga naibaluan nako 2022 kuno wala ko masayo. 2000 actually during COVID-19 na ami mga naka-loan sa gamay nya among gipangita og balay. Na pangita na mo og lote. Nahurot na lang gyud namo gasto. Kay wala man mi kita og balay nga mapalit yun og lote. So naa may mga point na namurag ka na bitong sige, mo palito na lang nato ni bisan og walay klarong papilis. Ano ba? Naabot mi sa Kyotoy, naabot mi sa Bunawan, naabot mi sa bukid na malagamot nga Musliman bila dali sa may taas ng Palm Bridge siguro na. Tagaan mi natoy lote din nakita na mo 130,000 lote lang. Pero matay di man masudlan bisag motor maglisod og sulod porting pangitas dalan pangpang sa ubos. Palm Bridge sa taas. Kung dito ka tabok bilin sa sakinan tabok ka put taas kat katunon. Ano ko barato unta. Pero muriya buyag pero di pud ni maayo. Napod dia sa malagamot dool ila ni artista. Nakita na mo gibaligya og 180 balay og lote na pero way klarong papilis. So apit na gid may matintal na kining murag ato na lang siguro ako kuan ako. Si Carla lay ga-discourage sa kuan. Ko sige na palito na nato ni kay kanang mo na lang gini barato gyud. Wa na gyud laing barato. Kay kurti na gyud mahala. Antod pagka 2022 naibaluan nako si Uncle Berhel kanang tagian ng balay nga among gipalit. Ano ko kapalit kag luti ko lang. Ay sa pag-retire na ako. Ano ko asa pod sa Mudyang. Ano ko, mo na atong gi-pray sa Ginoo. So gi-pray mo sa Ginoo, ang among prayer sa Ginoo specific yun. Nasa duol sa eskwelahan, duol sa simbahan. Mao gid ang prayer namo. Tagaan may duol sa simbahan, duol sa eskwelahan. Mo to gipangutanan ako si akong utol ko. Nakaadto na ka sa balay niya sa Mudyang, luti. Isa ana ko, masudlag sa kanan. Isa ko nindot, nindot man, dako man to luti hapon. Anak ko nga, akong hangyoon si Uncle Berhel. So, 2002 naghangyon ako. Anak ko nga, Kol. Basin ibaligyan ni mo ng luti ni mo sa Mudyang. Nako kay paliton ako. Pero wala may kwarta, ha? Wala may kwarta. Wala may kwarta, Basta nagtumo nga naami kanang ginatawag bitaw nga bank account. Wala Wala may bank account Puro ra gyud kuan. Kanang kung unsa rin naa sa kamot, ug matipigan ka wala gyud kanang ginatawag nato nga nakay bank account, na punduhan mo kwarta, wala may bisa pag tulison mi. Kung kidnapon ni isa sa mua, wagi makuha gyud sa bangko kay wala gyud. Wagi may record sa bangko nga naa mi ana. So wala may kwarta. So kinahangyo na ako siya. Every time makita na ako si Uncle, Kol, baligyan nimong luti sa Mudyang nimo. Sa dili So sayang adto ako tong gipalit kay buhian akong manok, natambayan daw niya, layon siya sa sasa. Anak ko, sige. Pero kung ibaligya man nimo Kol, na gyud ko. Pagka 2024, na? Pagka 24, anong tuiga? Hangyo na pod ko. Sige ko konsulta. Hangtod pagka 29 sa December. 29 to, no? 27. December 27, 29. Tuig 2024, no? Bago magsulod aning 2025. Ningon man yang anak si Ungkoy sa kag luti. Ano ko kinsang luti? Asa lama magpapa, anak ko asa man. Sa tuwa sa Kyotoy. Anak ko nga Kyotoy, kanang di asa may Bunawan. Kanang murag boundary na sa sa kini Panabo. Murag sakop na sa Panabo siguro. Asa dia. Anak ko nga layo apod ato sa simbahan layo pod sa eskwelahan. Anak ko. Kana laging sa Mudyang lagi Anak din si Ungkoy sa pansa. Sigurado ka nga gusto din mong Mudyang? Anak ko, sure pero wala ko'y kwarta ha. Wala ko'y kwarta. Sure basta kay ide lang na siya. Sure yun. Sure na yun. Kanagid na mong gusto. Sige, ingnon ako si Papa. Pagka 30, no? 31. At 27 may nag-istorya. Pagka 29, nag-chat siya. Si Ungkoy nga. Go daw. I-deal daw niya. Aporte na mong lipaya, pero wala may kwarta. Istorya min doa. Saan na ito ni sugot ba? Sayang kayo ni sugot. Tapos kay sa teacher manggod, pag maabot ka og 10 years, no? Pag maabot ka 10 years, qualified ka nga mulon nga up to 15 years ni mo bayaran. Karon, i-check niya kung qualified ba siya. Kay di man siya qualified god.
Pag-check niya kay qualified man siya. Eksakto po adtong adlaw nga pag-check niya na qualified siya nga maka-loan siya nga bayaran niya up to 15 years. So kay ang na-loan niya kay 233 naman suto or 230. Ana pag ingon niya nga i-deal. Ana ko nga sige, akong bisitahon na diha ugma. Ingon man dayon to si Ungkoy. Siya nga ayaw na ugma karon na. Alas 2 sa kadlawon, Domingo, bawa ko masipyat. Katapusang Domingo, pareha karon. Last Sunday po sa tuig 2024. Alas 2 sa buntag, nag-abot mi dito sa kanto sa ilang. Og naiadto mi sa luti niya. O niya, ana din siya. Anak ko, baligyan ni mo, Col. Kuyog yung papagmama. Asya, gusto ka. Paliton man daw ni mo. Anak ko, paliton na ko Pero wala, pakikwarta ha. Ana din ko. Col, pila may deal ni mo, ani? Sa 350. Sa 350. Pila ka square meters ni? Sa 147. Sa title na ni siya. With balay, katong amo ang trabaho, nanay septic tank, nanay CR, nanay kuryente, nanay tubig. Nanay saging, nanay nangka. No, na. So, ano din ko sa iya nga, sige. Pag uli sa balay, deal na mi adto. Anak ko, basin mga, kuan pa ko mga first week sa January, kay mag-loan pa man siya. Sa katong nakita na mo nga 230. Pagka the following week, nag-apply siya og loan. Pero nagsabot na mi. Nga paliton na mo. Nagsabot na gid mi. 350. So, karon kay pag-loan niya, pag-apply niya, nag-apply na gid siya. Kanya, kuha na ka ng puro notification na nga ma-receive niya ang iyang gilon. Pero 350 o 230 lang ang nalon. Imagine mo na siya. So, naitabo, yun sa ganito. Naitabo ato, pag adto niya dito pag adto na mo sa may Lanbang, sa may Matina, nakuha niya tuod. Pero kay iya naman to siya gi-withdraw po na katong nisulod sa amo ang Facebook, diba? Plus katong sa iyang GCash niya, sa nisulod, gi-withdraw niya sa bangko. Gikaon man na sa bangko. Katong yang card niya, wa niya makuha tong 10,000. So katong isa pud ka card sa China Bank na ATM gyapon, butang niya kay withdraw niyang 10,000 pud nga gi-transfer gikan sa amo ang Facebook. Gikaon lang gyapon. So instead maabot na siya og 250, no? Abot na siya 250. 230 lang gyapon. Na short may og 120. May na lang gani pag kabalo sa iyang mama, gitagaan sa 20. Kasi, na 20. Imo na. Kaya naman to'y kwarta. Imo na. 20. So, kulang may 100. Kulang may 100. So, wa pa dito nakuha niya tong 230 di ay. Kay, wa pa man siya ginotify. Pero kanang adlaw daw siya i-notify. So, pag biyahe na mo, dali namin sa may katitipan, nanawag man ang anak. Ingon sa iyo kanang, nausap mang desisyon ni Papa. Asa, di naman daw niya ibaligya. Anak ko nga, ano di naman niya ibaligya? Sa ambot anin niya nga, suko na mahinoon, nga pugson. May ibaligya kay nagsabot na mo. Ngayon ko nga, asa man siya? Ana siya, naman sa balay. Anihian na lang dire, ikaw na lang istorya ni. Kaya di man mo minaw, di man gid daw niya ibaligya. So niad to mi. Sige, madha mi. Anak ko nga, among paning kamutan na makadala mi og kwarta. Pero 20 ra nadala. Ha? So pag abot dito nangay katahuran, istorya, nigawas siya. Kol, musta Kol? Paluy-luoy ko, katong kung giingon ba? Paluy-luoy. Kol, kanang ibalik ka, yung tawon na sama ng imong. Kaya mo man natong sabot, unya usap pa, nakaluna si Carla, usawa man na mo ning kwarta na mo. Nakaluna siya, niya. Amo na lang tong kuhaunon. Sa nakay kwarta dalada, ay ko wala, 20 ra gining kwarta diri Nya ana din sa. Kanang nakakita naman gud mi og kwarta. Sa maora man gud among tuyo, man di na ako kasayangan man gud ko sa anak ko nga, maluoy taon kasama ako. Wa gid mi, makanira gid mo paglaom. Amo ning gilon, usaon man mi kumahurot na mo ni gasto. Nya ang mabilin sa sweldo 5,000 na lang kapin. Nya for 15 years na mo bayaran, ang magsweldo ra sa 5,000 sa kabulan. Sulod sa 15 ka tuig. Nya maanon ra. Ano ko nga, cool, 15 years kini bayaran ni Carla ni. Wa gid may laing kanani, kanira gid paglaon na mo. Ano din yung asawa yung nabito yuta si Bimbim dito sa Mal, dito na lang kabalhin kung gusto ka mag-relax ba daplig dagat so biyahe lang ng kwan kanang mudyang deal na lang guna sa ilagon kay ana po si Ungkoy nga bitaw pa kay nagsapot na baya mo
Sa nga, wa siya mutingog, ano siya? Duko ulit siya, duko. Anak ko, hinani na lang, Kol. Tagaan ta ka kondisyon. Anak ko. Wala pa may kwarta ron. 20 naman na diri. Pero ugma, bayaran na mo tanan. 350. Kaya among sabot man nato is 2 gives. 2 gives to among sabot. Yung ko ugma, Kol, bayaran na mo ng 350 tanan. Ana din sa nga. Ana dahil sa nga. Una-una dahil sa nga. Ana din sa. Kung dili pa lang ikaw nihangyo sa kuarol, di gina ko ni idil ba kay sayangan jud ko. Sige. Basta ugma bayaran nimo. Basta ugma 350 gid siya. Anak ko sige. Pag lipay me. Hey, ugma ihatag gud. Gidayon gud niya nahangyo sa kun di pa tungod nimo rol, di gid na ko ni baligya ba. Ang una-una, ay salamat sa Ginoo. Buto pag biya na namo, nabalaka na siya. Kay kulang man may 100. Di kay pag-abot niya sa sakyanan, pag-check niya, hala, lisod na ang 230. Nga loan niya. Tapos, namuro nakahiram pa galing may ato? No? Nakahiram pa mig G's ato? Oh, G's. Nakahiram mig G's ato sa iya. Di ay, tuod. Kay G's lang sa Facebook di ato. So, pag uli, check niya to 30. Plus na ay 20. 50. Kulang yun ni 100. Asa nga nung nisugot man ka nga? Ugma, bayaran nga. Wala man tayo 100. Asa man tayo 100. Ano ako nga? Ay, ihatag lagi na sa Ginoo. Ay, provide na sa Ginoo. Kay, kung ihatag to sa Ginoo sa patong yuta ato, i-provide sa Ginoo ang 100. Aabot sa balay. Adto ko sa Grand Mall, sa kanadiha, kuha na kong 230. Kulang 100 yun. Kulang 100. Mauto kay, anak ko tistingi imong manghod, si Mercy, kung magpahiram. Ya kay architect man to. Wagid balibari. Lingon gid ay pila may gusto nimo. Ya kay treasurer man dito siya sa ilahang kumpanya. Nakoy kwarta diri 40,000. Nakoy kwarta diri ang gigunitan nako sa 60. Pila may gusto nimo? Asa? Kana tanan 100. Pagka mabalik dahil man dito tanawa. Bayaran dayon nako ang 350 kay basin mausab pang hunahuna. Can you imagine? Wala may kwarta 100, kulang may 100. Ang kato pa lang 15 years, himala na gito siya. Kay kapila niya gi-check, dili gid siya qualified. Pero pagka 29 na qualified siya, nga makahiram siya og maka-loan siya, nga bayaran niya og 15 years. And then katong pagbalibad ni angkol, nga kung boto na hunaon, pwede na gitong malugaw tong kwartaha to. Mawagi mapaingnan, kay nakasulay gid may og loan nga, ipalit unta na mo og lute, nahurot ra gid na mo palit og bugas. Ha? Sa siging kuot-kuot, nahurot og palit sa bugas, ang among panglute na divert sa bugas o konsumo. Ha? So ako una-una katong 230 padulong gyapon to dito ma-divert gyapon kay permente man mi short. Pero ang Ginoo nagalihok siya. No? Pag short na mo 100,000, gipakita gyapon sa Ginoo ang iyang pagkagamhanan. Wala gyapon siya motalikod sa mua. Iyang gidungog ang among mga prayer kay nagpray man mi pag-abot sa balay. Sa sakyanan nagpray mi nga i-provide sa Ginoo 100,000 nga short na mo kulang kun asa mi manguha. Naguna-una na mi na kay 100,000 si Ria. Sugot ka. Maulaw man may muhirang kay porti man dako no? Mo tong nahuna-hunaan nga yang manghod basig naay kwarta. May lang gani kay grasya sa Ginoo. Tubag sa Ginoo sa mga pag-ampo. Wala pud siya nagmagahi. Mi paspas kay naka-reply umingon siya nga sige. See? Mo ni gingon ako bunga sa mga pag-ampo. Basta di lang kamuhunong since 2018 pagtipon pa lang namo. Mo na among gipray kano sa lang gihatag sa Ginoo. 2024, mag 1 year pa karon. Pero wala gid mi hikawi sa Ginoo. Sa diha nagpray mi na magka-baby mi. Kay tungod kay idaran ako. 31 na ba ako naminyo? Ha? Hapit ako mulampas kalendaryo pila lang kaadlaw. 32 na ko hapit. April ko gikasal. Ay, April pagka May 32 na ko. Nagpray dayon mi na makaanak mi. Then ang Ginoo ni tubag sa mga pag-ampo. Pagka after 2 months nagpositibo. And then sige gapon may kaampo na makabaton may kaugalingong balay. Although imposible, kay kung basihan nimo ang imong sitwasyon imposible man gyud. Na makaingon ka murag useless man ang giampo nato kay nga to ang sitwasyon di man pud na mao. Di ba? For example, nagpray ka na makabaton ka kaugalingon imong balay, pero regular ra imong trabaho. Imong trabaho 500 ra imong adlaw. So maluya ka ug mingon ka, murag di man gyapon ta kapalit ani kay 500 ra man akong adlaw. Nganong maghunahuna man ka? Anong magnegatibo man ka tungod kay 500 ra imong adlaw. Pero kung imong hunahunaon, walay imposible sa Ginoo. Ang iyang sweldo niya 5,000, 6,000 that time.
Ako atong sa church ug sa foundation nga 3,000. Kung buto na hunaon, dako pag sweldo si Gamer sa mua. Mabitaw ginaistoryahan ako, Brad. Ginausa ginani mong kwarta gyud nimo. Si Marisa mo sweldo that time og 16,000 ang bulan. Iya 11,000 ang bulan. Ana ko 14 dakuan ninyong sweldo compare sa mua. Amo nangarkila mo 1,000 lang arkila dito Amo 4,000 among arkila. Napay internet, napay tubig, napay kuryente. 900 kuryente, 500 tubig, internet 1,300. Balay 4,000. Pag abot sa sakyanan, gasolina 500 taga Domingo. Makaingon ka nga murag wala gyud. Pero ang Ginoo wala muhunong sa iyang pagpakita sa iyahang kaayo sa mua. Tungod sa mga pag-ampo. Manang hagiton gyud mo nako. Ayaw mo hunog ampo. Ayaw basihi ang imong kahimtang sa imong kinabuhi. Nga dili nimo maangkon, basihi ang pagkagamhanan sa Ginoo. Walay imposible sa gahom sa Ginoo. Ingon ang pulo sa Ginoo, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea. Can you imagine? Ingon niya, suginlan ko ikaw sa kamatuoran. Pwede ka mo mando ni bukira nga maibot ka o niya bubalhin ka dito sa dagat. Ingon niya. And it will happen. Mahitabo. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Ayaw pagduwa-duwa. Kung nag-pray ka sa Ginoo, ayaw pagduwa-duwa. Wala posible sa Ginoo. I tell you, you can pray for anything. And if you believe that you receive it, it will be yours. Basta mutuo lang ka. Basta aduna lang kay kadasig na mupadayon sa pag-ampo nga di ka maluya. Ayaw og hunong. Bahalag imposible kaayo ang imong gipangayo. Ayaw og hunong. Pangayoa sa Ginoo ug pagmatinud-anon sa Ginoo. And lastly, with love and concern. When we pray to God, kinahanglan aduna kitay love and concern. Ngano man? Abi ninyo ang prayer is usa siya ka pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. When you pray, you worship God. Manang hagiton gid mo nako nga mag-ampo sa Ginoo. Tungod kay kun ikaw maga-pray sa Ginoo, ga-worship ka sa Ginoo. That's why ingon ang pulong sa Ginoo sa James chapter 1 verse 27. The worship that God want is this: caring for orphans or widows who need help. And keeping yourself free from the world's evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. So when you pray to God, kinahanglan aduna kay concern pagpakabana. Dapat dili ka mausab. Dapat may handom ka ba? Nga, Lord, kung kanabitang magunahuna ka nga, kung dato lang ka ko, Lord, tabangan gid nako ning kining tawhana. Dapat dili na sa mawala nga desire sa imong kasing-kasing nimo. Kay may posibilidad jud na tubagon ka sa Ginoo because naa kay heart sa pagtabang. Na kay concern ini ng mga tao. Ingon diriya, the worship that God wants is this: caring for orphans. Kining mga kining mga ilo, mga way mga ginikanan, way amahan, way inahan, o kining mga ginatawag na mga widows. Kining mga byuda o byudo, dili ning mga byuda o byudo nga kwartahan pa nimo. Una may byuda o byudo nga kwartahan pa nimo. Kini mga byuda o byudo nga tabangunon yun. Kay wala gyud lain masalikat. Kinahanglan dili ka muhunong sa paghuna-huna kanila o pagtinguha nga makatabang kanila. Kay sigurado dunggon ka sa Ginoo sa imong mapag-ampo. Kay nakita niya ang imong heart na andam kang mutabang sa mga nanginahanglan. And keeping yourself free from world evils o from world's evil influence. Ayaw gyud pagpa-impluwensya sa dautan na kalibutan. Mana kung mag-pray ta sa Ginoo, magkinabuhi nga Dios nun, magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi na makapahimuot sa Ginoo. Kay kung dili ka makapahimuot sa Ginoo, dili ka dunggon sa Ginoo sa mga pag-ampo. Mao ni ang gingon sa Ginoo. Nga ayaw pagpa-impluwensya sa kalibutan. This is the kind of worship that God accepts as pure and good. Giyangin ako ang tanan sa pagtindog. Makaigsuunan ko diya sa Ginoo. Kung nag-pray na ka, padayon sa imo ang gi-pray. Ayaw og kaluya. Padayon sa pag-ampo, inubanan sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ug pag kinabuhi nga malaanon, mahadlokon Dios nun. Kay ang Ginoo, ingon pa ang pulong sa Ginoo, dili siya bungol o buta. O dili mubo ang iyang kamot, aron dili ka maabot. Igsuon, gusto sa Ginoo nga tubagon kaniya
sa imong mapag-ampo. Gusto niya nga ihatag diha kanimo. Ang imo lamang himuon, kinahanglan nga kung mag-pray ka sa Ginoo, kinahanglan adunay sakto nga motibo. Kinahanglan inubanan sa pagtuo. Kinahanglan limpyo ang imong kasing-kasing. Kinahanglan ikaw mapaubsanon ug magmalumo diha sa imong kaugalingon. Ug kinahanglan nga aduna kay kadasig. Abot pasabot interesado ka sa imong gina-pray sa Ginoo. Aduna kay kahinam nga gusto nimo maangkon ang imong gi-pray sa Ginoo. Ug kinahanglan nga aduna kay gugma ug pagtagad sa mga tao na nagkinahanglan sa gugma ug pagpakabana aron nga i-provide ug tubagon sa Ginoo ang imong giampo. God will listen and answer your prayer. Sa ko lang gikaingon, with a right motive, with faith, with clean heart, with humility and meekness, with passion and eagerness, with love and concern. Let us pray. Amahan namo galangit nun. Kalay kun Ginoo tindaklakan sa kahuntagon. Salamat gayud sa imong pulong na nag-remind kanamo Ginoo may tungod sa kung saon pagdawat sa imong pag-ampo o sa among pag-ampo ang gitubag na nimo. Lord, ang among kasing-kasing sakto ang motibo. Himuha Ginoo nga ang among pag-ampo Ginoo adunay pagtuo Ginoo. Kinahanglan putli ang among kasing-kasing Ginoo. Kinahanglan nga imo kaming tabangan nga mahimong mapaubsanon, mahimong madasigon, ug mahimong mahigugmaon ug adunay pagpakabana ngadto sa uban. Lord, ikaw gyud Ginoo magatabang kanamo nga mulahutay. Ilabi na sa mga katawhan nimo diri nga adunay gipangayo nga anak kanimo. Nga dili unta sila kapuyon, dili unta sila maluya, dili unta sila muhunong sa pagpangayo kanimo, pag-ampo kanimo. Tabangan nimo sila Ginoo. Uban sa paggiya kanila kung saan sa pagkinabuhi Ginoo nga balaanon diha sa imong atubangan. Pagkinabuhi Ginoo nga uyon sa imong kabubuton. Lord, ikaw sa mag-bless sa pagpamauli karon. Ubanan nimo kami, panalibdan nimo ang mga kinabuhi diha sa dalan. Kanto na maabot mi sa akong tagsa-tagsa. Kami inig si Manaha. Padayon nimo kaming giya. Dili unta kami ginayo anak kanimo. Kami mahimo sa lawayon diha sa imong ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakigambit makig-uban kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Paayong buntag udto sa tanan. God bless everyone.